Ako si Mirabel. Naaksidente daw ang asawa ko sa Amerika at namatay siya. Pero makalipas ang 10 taon, ay muli ko siya nakita at naging amo ko pa. Paano ang isang taong namatay na daw ay nagbalik pero hindi na niya ako makilala? Tunghayan kung paano makalipas ang 10 taon, ay muling nabuo ang aming pamilya. Ako po muli si Mirabel. At ito ang kwento ng buhay ko. Lalo tuloy kitang namimiss, love, dahil kamukhang kamukha mo ang mga anak natin. Bulong sa sarili ni Mirabel habang pinapalitan ng diaper ang kanilang mga anak. Triplets sa mga anak ni Mirabel at Gregory, pero mag-isa lamang silang inaalagaan ni Mirabel dahil namatay daw sa aksidente si Gregory. Nasa Pilipinas si Mirabel noon at si Gregory naman ay nasa Amerika. Ibinalita lamang sa kanya ng mga magulang nito ang nangyari at sinabi na wala na nga daw ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang linggo, ay umuwi ang mga magulang na may dalang urn kung saan daw nakalagay ang ashes ni Gregory, pero inilibing din agad yon. Nako, ang popogi naman talaga ng mga inaanak ko. Masayang sabi ni Jessica nang pumasok ito sa kwarto nila Mirabel. Siyempre, poging-pogi talagang babies ko. Pilit ang umiti na lamang si Mirabel at kinalimutan ng memorya ng asawa. Tinapos niya ang pagpapalitan diapers at isa-isa namang binihisan ng mga ito. Kawawa naman lalaki sila ng walang ama. Malungkot na sabi ni Jessica at sinimulan nitong tiklupin ang damit ng mga bata. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Pero palalakihin ko sila sa pagmamahal. Gagawin ko lahat para lumaki silang mabubuting bata at masaya. Nakangiting sabi ni Mirabel na pilit nilalabanan ng lungkot nang muling mapag-usapan ang tungkol sa namayapang asawa. Pero alam mo, Beshi, hindi ko talaga magets. Bakit wala man lamang kayo nakuha ang suporta ng mga bata? Anak ng bilyonaryo si Gregory. Siguradong may pera sa bangko yun at saka insurance para sa mga bata. Usisa ni Jessica. Meron nga, pero hindi daw kasi ako ang beneficiary. Katatapos lang kasi naming ikasal noon at hindi pa nailalagay ang pangalan ko sa mga papeles niya. Paliwanag ng dalaga. Pero mayaman ang pamilya niya. Madaming pera at ari-arian ng mama at papa niya. Bakit hindi man lamang magbigay ng tulong sa mga bata kahit panggatas at diaper man lamang? Apo naman nila ang mga yan eh. Wika ni Jessica. Alam mo naman galit sa akin ang mga yon. Ayaw nila sa akin para sa anak nila. Balik tanaw ni Mirabel, pero ang totoo ay understatement ang salitang ayaw. Galit na galit sa kanya ang donyang ina ni Gregory. Dugot laman nila tong mga batang to. Bakit kaya hindi man lamang sila tumulong? Bakit kaya hindi man lamang nila gusto makita ang mga ito? Paano nila natitiis ang ganitong kakute na mga bata? Tanong muli ni Jessica. Nasasaktan kasi siya para sa kanyang best friend. Sana, alam kong sagutin ng mga yan Matagal ko na rin iniisip yan. Pero napagod na lang din ako sa kakaisip. Mabuti pa, magbalat na lang ako ng buto para mabuhay ko itong mga anak ko. Para kapag dumating yung panahon na makikita na kami sa langit ng mahal ko, ay taas na akong masasabi na pinalaki ko mga bata ng masaya at malulusog. Ani Mirabel. Hay nako, napakabait mo naman talaga. Pero kung ako yan, naku talaga. Lagot sa akin yung mga yan. Gigil na sabi ni Jessica. Inutusan kasi ng mga magulang niya si Gregory na magpunta sa Amerika. Asikasuhin ang problema sa isa sa mga negosyo nila. Kasama ang palad ay naaksidente ito at ang sabi naman ng mga magulang ay namatay na nga daw. Pero laking gulat na lamang niya nang malaman niya ang totoo matapos ang 10 taon. Dahil sa matinding kahirapan ay nakapagpasya si Mirabel na iwan muna ang kanyang mga anak para makapagtrabaho siya sa Maynila. Plano na niya kapag naging maayos ang lahat ay susunod sa kanya sa Maynila ang mga bata. Pupunta lang ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. Hindi na kasi kinakaya ng kita ko sa paglalabad ang mga gastusin eh. At saka gusto ko rin sana kayong mapag-aral sa magandang paaralan. Malungkot na sabi ni Mirabel pero hindi niya pinapahalata yun sa mga anak niya. Pilit pa rin siyang umingiti. Pero mamimiss ka po namin, nanay. Pagtutol ng bata.
Mamimiss ko rin naman kayo mga anak, pero kailangan nating magsakripisyo para gumanda ang buhay niyo. Ginagawa ko naman to para sa inyo eh. Kaya konting tiis na lang mga anak ha. Kapag naging maayos ang lahat, magkakasama-sama tayo ulit at magiging maayos din ang kinabukasan niyo. Paano po kung maging malungkot ka po doon? Paano po kung mamiss niyo po kami? Sino po yayakap sa inyo doon? Tanong ni Miko. Aba, talagang mamimiss ko kayo. Pero konting tiis lang ha. Lahat naman ay kaya kong gawin para sa inyo eh. Emosyonal na sabi pa ni Mirabel. Kung buhay lang po sana si tatay, hindi na natin kailangan maghiwalay. Malungkot na sabi ni Rico. Ganun talaga anak, wala na tayong magagawa. Pilitin na lang nating maging maayos. Para kung nakikita man tayo mula sa langit ng tatay nyo, matutuwa siya. Masakit man sa kalooban niya ay natuloy pa ring lumuwas ang Maynila si Mirabel. Nang nasa Maynila na siya ay manghang-mangha siya sa kapaligiran. Hala, ang ganda pala dito. Ang daming matataas sa buildings. Sana makahanap agad ako ng trabaho para makuha ko dito mga bata. Teka, nasa ba mga kaibigan ko na susundo dapat sa akin? Ginala ni Mirabel ang kanyang mga mata at pilit hinahanap ang kaibigan na susundo sa kanya. Ito kasi ang magbibigay ng tirahan sa kanya at tutulong na magkaroon ng trabaho. Ipapasok daw siya ng trabaho sa kontak nito. Ang usapan kasi nila ay doon sila magkikita sa terminal ng bus. Nakilala lamang niya ang kaibigan na iyon online gamit ang cellphone ng kaibigan. Hiningaan siya ng pera para daw sa processing fee at para sa titirahan niyang bahay, pati na rin pagkain. Ang totoo, ipinangutang pa niya ang pera na yon sa kagustuhan na makapagtrabaho sa Maynila. Hapon na pero wala pa rin siya nakikitang kaibigan. Nagsisimula na siyang kabahan. Nagugutom na rin siya pero pamasahe lamang talaga sa bus ang pera niya. Asan ka na ba? Baka naman na traffic lang yun. Sabi naman niya, sure naman daw na susunduin niya ako dito. Sabi ni Mirabel sa sarili. Kabado na siya pero pilit na nagpapakapositibo. Gabi na pero wala pa rin ang kaibigan ni Mirabel. Naiyak na siya. Takot na takot siya dahil wala siyang tutulugan at gutom na rin siya. Nahihilo na nga siya sa gutom at pagod. Sa sobrang pagod, puyat at gutom ni Mirabel ay nahilo siya. Nahimatay siya at sakto naman na may kotse na nakaparada kung saan siya nahimatay. Nang dumating ang driver ng sasakyang yon ay hindi nito napansin si Mirabel. Kaya nang patayo na ang dalaga ay sakto naman na pinaatras ito ang sasakyan kaya nabundol ito at nasagasaan. Mabuti na lamang ang tagsigawan ng mga tao kaya tumigil ang lalaki sa pagmamaneho. Sinabihan ng isang barker ang driver na may nasagasaan daw siya. Ala, may nasagasaan ako. Agad na bumaba ang driver na si Jose para tignan kung sinong kanyang nasagasaan. Laking gulat niya na makita si Mirabel na nakahiga at duguan na. Nagpatulong naman sila sa mga tao para dalhin ito sa ospital. Nang nilalapatan na ito ng lunas, ay tinawagan naman niya ang kanyang amo na si Gregory. Ikinuwento ni Jose sa kanyang boss na nasa ospital siya. Ipinahayag niyang may nasagasaan siyang babae at ninenervyos siya sa posibleng mangyari. Sinabi rin niyang hindi niya pa alam ang lagay ng babae dahil kasalukuyan pa itong inooperahan. Iginiit niya na hindi niya ito sinasadya. Maingat naman daw siya at bigla lang itong nagpunta sa likod ng kotse. Nakiusap siya kay Gregory na tulungan siya dahil ayaw niyang makulong. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Papupuntahin ko dyan ang aking sekretarya para madalang ka ng pera para pambayad sa bills ng babae. Saang ospital ba yan? Sinabi ni Jose na nasa San Antonio Hospital lang siya malapit sa highway. Huwag ka mag-alala. Papupuntahin ko agad dyan ang aking sekretarya. Kumalma ka lamang at asikasuhin mo lahat ng kakailanganin ng kawawang babae. Nagpasalamat si Jose at humingi ng paumanhin sa kanyang boss. Huwag mo na munang isipin yan, Jose. Sagot naman ni Gregory. Ilan sandali pa nga ay dumating ang sekretarya sa ospital at inasikaso ang lahat ng pangangailangan ni Mirabel. Nang mailipat na sa private room ang dalaga ay agad itong kinausap ni Jose. Humingi siya ng pasensya kay Mirabel at sinabing hindi niya ito ang nakita o gustong saktan. Sinabi naman ni Mirabel na hindi siya galit dito. Katunayan nga ay natutuwa pa nga siya dahil hindi siya pinabayaan ng mga ito. Tinanong ni Jose kung anong ginagawa ng dalaga doon. Ikinuwento ni Mirabel ang pakay niya sa Maynila.
Tinanong ni Jose kung para saan ang 10,000 piso na yon. Para daw sa gagastusin ko dito sa Maynila habang naghihintay akong ipasok bilang katulong. Sa pagkain ko daw at tirahan. Paliwanag ni Mirabel. Sinabi ni Jose na sa palagay niya ay na-scam si Mirabel. Sa tingin ko nga eh. Nagtanong si Jose kung ano ang plano ng dalaga. Susubukan ko na lamang maghanap ng trabaho dahil kailangan ko ring bayaran yung nautang ko na ibinigay sa babaeng yun. Tinanong ni Jose kung may tutuluyan ba si Mirabel sa Maynila at sinabi ng dalaga na wala pa siya matitirahan. Nag-alala si Jose at sinabing delikado para sa tulad niya na magpagala-gala. Iminungkahi niyang tumira muna ito sa kanila habang naghahanap ng trabaho at magpapagaling at papakiusapan niya ang kanyang boss. Nako, maraming salamat ha. Sinabihan ni Jose na doon muna ito magpahinga at tatawagan niya ang kanyang boss. Sige, salamat ulit. Tumayo si Jose at tinawagan si Gregory. Ikinuwento niya na na-scam pala ng illegal recruiter ang babaeng nasa gasaan niya, na wala itong tutuluyan at may mga anak pa sa probinsya. Dagdag pa niya, kailangan nitong magtrabaho para mabayaran ng perang inutang at naibigay sa scammer. Nakakaawa naman pala yan nasa gasaan mo. Kaya mo na, tutulungan natin siya. Isama mo na siya dito sa mansyon. Masayang nagpasalamat si Jose at pinuri ang kabutihan ng kanyang boss. Makalipas ang ilang araw, nang mabayaran ng bill at ma-discharge si Mirabel, isinama na siya ni Jose sa mansyon. Manghang-mangha naman si Mirabel sa laki ng bahay. Wow! Sobrang ganda naman ng bahay na to, parang palasyo. Ipinagmalaki ni Jose ang kagandahan ng lugar at sinabing hintayin lamang si Gregory na bumaba. Pwede bang tignan ko mga larawan doon? Pinayagan siya ni Jose. Naglakad si Mirabel papunta sa cabinet display kung saan nakalagay ang mga larawan. Nakangiti siya habang tinitignan ng mga larawan, pero laking gulat niya nang makita ang binata sa larawan. Hindi siya maaring magkamali dahil ang lalaking yon ay ang lalaking pinakasalan niya 10 taon na nakakaraan. Hindi maaari ito. Patay ng aking asawa. Matagal na. Bulong niya sa kanyang sarili. Nakumpirma pa ang kanyang hinala na makita niyang isa pang larawan at iyon naman ay kasama na ang mama at papa. Naisip niyang imposible naman na kamukha lang na mga yun ang kanyang asawa at mga magulang nito. Hi, kumusta ka? Tanong ng pamilyar na boses. Agad na tumulo ang mga luha sa pisngi ni Mirabel, pero agad niya yung pinunas at saka humarap sa lalaki. Okay ka lang ba, miss? Baka kailangan mo pang magpahinga. Nag-aalalang sabi ng lalaki. Napakunot naman na noon ni Mirabel. Sigurado niyang asawa niyang kaharap, pero bakit parang hindi siya nakikilala nito? Nanatiling nakatingin si Gregory at muling nagsalita ang lalaki. Okay ka lang ba, miss? Ako nga pala si Gregory. Ano nga bang pangalan mo? Hindi mo alam ang pangalan ko? Gulat na tanong ni Mirabel. Sorry, hindi pa nabanggit sa akin yung ang pangalan mo eh. Pero huwag ka mag-alala, dahil handa kaming tulungan ka. Mabait na sagot ng lalaki. Hindi mo ako kilala? Muling tanong ni Mirabel. Sorry, hindi eh. Magkakilala ba tayo dati? Sabi sa akin ni Jose, kailangan mo raw ng trabaho. Tanong ni Gregory. Totoo po yan. Kabadong sagot ni Mirabel. Kung gusto mo, dito ka na lang magtrabaho. Maaari ka maging kasambahay o kung marunong ka magluto, pwede ka naming maging chef. Alok ni Gregory. Marunong ho ako magluto. Ayun naman pala, tama-tama. Nagbakasyon sa probinsya yung cook namin. Ikaw na muna magluto ng mga pagkain dito. At kapag bumalik siya ay pwede ka namang maging kasambahay. Yan lang naman ang trabaho dito at hindi ka mapapagod. Maraming salamat po. Tuwang-tuwa si Mirabel dahil ang ibig sabihin nun ay mas madalas niyang makakasama si Gregory. Umaasa siya na baka makagawa sila ng paraan para bumalik ang alaala ng asawa. Magandang paraan din yon para kumita siya ng pera para sa kanyang mga anak at para mabayaran ang utang na ibinayad niya sa scammer na babae. O sige, alisan muna ako ha. Si Jose na bahala sa'yo. Ipapakita na rin niya sa'yo ang quarters. Magpahinga ka muna. Nakangiting sabi ni Gregory at umalis na ito. Bumaling naman ang dalaga kay Jose. Nagpasalamat siya kay Jose para sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya. Sinabi naman ni Jose na wala iyon
At isa pa, gusto rin ito na makabawi sa pagkakasagasa niya kay Mirabel. Pinayuhan siya ng dalaga na kalimutan na nangyari dahil hindi naman yun sinasadya. At binigyan diin na napakalaking bagay para sa kanya ang magkaroon ng trabaho doon upang matulungan ang kanyang mga anak. Ngunit sa halip na seryosohin, pabirong tinanong ni Jose kung iyon lang ba talaga ang dahilan. Naguluhan si Mirabel at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jose na may halong pangaasar na nakita niya kung gaano kalagkit ang tingin ni Mirabel kay Gregory at tinudyo siya kung may gusto siya dito. Mariin naman itong itinanggi ng dalaga. Hindi nagpatalo si Jose at sinabing huwag na itong magkaila pa dahil magkaibigan na sila ngayon. Idinagdag pa niya na normal lang yon dahil maraming nagkakagusto sa kanyang boss at sa katunayan ay wala pa itong nobya. Hindi raw niya alam kung bakit pero ayon kay Jose, para bang hindi kaya ni Gregory na magkagusto sa iba dahil tila may laman na ang puso nito. Puro ka talaga kalokohan. Ihatid mo na ako sa men's quarters at parang kailangan ko pa magpahinga. Salamat ulit sa lahat ng tulong mo. Nakangiting sabi ni Mirabel. Nakalipas ang ilang araw at naging maayos naman ang pananatili ni Mirabel sa mansyon. Magaan lang ang trabaho. Masaya na siya nakikita ang dating asawa pero hindi pa siya makabuo ng plano. Bihira din kasi niya itong makita dahil palagi itong nasa opisina. Isang araw, tumawag siya sa probinsya nila para kamustahin ang mga anak. Kumusta ka dyan sa Maynila? Tanong ni Jessica. Ayos naman ako. May mga magandang balita ako sa'yo pero may pangit na balita din. Bida ni Mirabel. Talaga? Ano mo na yung pangit na balita? Usisa ni Jessica. Alam mo bang, niloko ko ng kaibigan ko na nakilala ko sa Facebook? Yan yung magbibigay ng trabaho sa'yo? Ay, sabi ko na nga ba't masama ang kutob ko sa babaeng yan eh. Oo, yun nga. Ibinigay ko yung 10,000 piso, hindi ba? Pero hindi siya dumating. Inabot lang ako ng gabi sa terminal pero walang dumating. At ito pa, nasa gasaan ako. Nahihilo ko nun at tatumba. Gutom na kasi ako at pagod na pagod. Kuwento ni Mirabel. Grabe naman pala mga nangyari sa'yo. Paano ka ngayon? Nag-aalalang tanong ni Jessica. Ayos lang. Meron din namang kasing magandang balita na nangyari. Yung nakabundol sa akin, driver siya na isang mayamang pamilya. Inasikaso nila ako at pinagamot ako ng maayos. At nang malaman nilang sitwasyon ko, tinulungan pa niya ako. Kinupkup muna nila ako at binigyan niya rin ako ng trabaho. Mahabang kwento ni Mirabel. Aba, maganda pala yan. Ano, kahit na naloko pa may maganda pa ring mangyayari. Eto pa, hulaan mo kung sino may-ari ng mansyon na pinagtatrabahuhan ko. Sino? Si Gregory. Si Gregory? Okay ka lang ba? Nakalog na ba yung utak mo? Paano mangyayari si Gregory may-ari ng mansyon eh? Matagal nang patay ang asawa mo. 10 taon na. Nasisiguro kung siya yun. Baka naman kamukha lang. Ibig sabihin, pati magulang niya ay kamukha din. Nakita ko mga larawan ng mama at papa niya. Sila yun, sigurado ako. Hindi ba't ang mga magulang ni Gregory nagsabi na patay na siya? Paalala ni Jessica. Hindi ko alam pero totoong na aksidente siya pero hindi siya namatay. Nawalan lang siya ng alaala at ginamit lang yung pagkakataon na yon ng mga magulang niya para mailayo ako at ng mga bata. Malaki talagang galit sa akin ng mga yon. Lahad ni Mirabel. Grabe naman pala yung mga yan. Dismayadong sabi ni Jessica. Hindi ko rin alam bakit grabe ang galit sa akin ng mga yon. Siguro dahil mahirap lang ako kaya ayaw nila sa akin. Masama talaga yung mga mayayaman na yan. Naiiling na balik tanaw ni Mirabel na lumbalik sa kanyang hirap na pinagdaanan sa pamilya ni Gregory. Kumusta na si Gregory? Anong itsura niya ngayon? Usisa ni Jessica. Ganun pa rin, gwapo pa rin, mabait pa rin. Hindi nga lang niya ako naaalala pero mabait siya sa akin sa tingin ko. Ramdam naman niya kung sino ako. Lahad ni Mirabel. Huwag ka masyadong umasa, baka masaktan ka lang. Ani Jessica na nag-aalala sa kaibigan. Basta gagawa ako ng paraan para maalala niya ako. Alam ko maaaring makalimot ang isip ng tao pero hindi ang puso. Sabi pa ni Mirabel. Hinihinay sa pag-asa friend ha. Ayoko lang na masaktan ka sa bandang huli. Paalala ni Jessica. Huwag ka nang kontrabulate. Biro ni Mirabel. Hindi naman, uulitin ko. Ayoko lang naman na masaktan ka sa bandang huli.
Inis sa sabi ni Jessica. Nakita din kasi nito ang paghihirap dati ni Mirabel at ayaw na niyang maulit pa yung muli. Alam ko naman yun. Alam ko namang magandang hangarin mo para sa akin pero wag kang mag-alala. Kaya kong sarili ko. Ayos lang. Maayos sa buhay lang ang gusto ko para sa mga inaanak ko. Ani Jessica. Gusto pa rin namang magkaroon sila ng maayos sa buhay. Deserve din naman nila ang buhay na kasamang kanilang ama. Lumaki silang walang-wala kahit na bilyonaryo ang tatay nila. Gusto ko rin sana yung makuha nilang para sa kanila. Gigil na sabi ni Jessica. Ay, sige na, babalik na ako sa trabaho. Ikaw na munang bahala sa mga bata ha, huwag mo silang pababayaan. Bili ni Mirabel. Oo, ako nang bahala sa mga inaanak ko. Pero huwag mo muna sa kanila sasabihin tungkol sa kanilang ama, baka masaktan na sila ha. Paalala pa ni Mirabel. Oo sige, ako nang bahala sa mga anak mo. Iyakap mo ko sa kanila ha, at huwag mo silang pababayaan. Paulit-ulit ka na friend. Halakhak pa nito. Pasensya ka na, alam mo naman ngayon lamang ako nahiwalay sa mga anak ko. Isang araw ay naglilinis si Mirabel nang lapitan siya ni Gregory. Good afternoon po sir. Nakangiting sabi ni Mirabel. Good afternoon din. Kumusta ka naman dito? Tanong ni Gregory. Ayos naman ho. Tagasan ka nga ulit? Taga San Isidro po ako. Bakit po? Kabadong sabi ni Mirabel. Wala naman. Pamilyar ka kasi sa akin. Hindi ko lang maisip kung saan tayo nagkita pero parang kilala talaga kita eh. Ang totoo, kung hindi mo sana mamasamain, magandang loob ko sa'yo. Para matagal na tayo magkakilala. Kunot noong lahat ni Gregory na para bang iniisip talaga kung saan niya nakilala ang dalaga. Hindi niyo po ba ako naaalala? Pagbabaka sakali ni Mirabel. Hindi ko alam kung nasabi nila sa'yo pero naaksidente kasi ako 10 years ago. Nabura ang aking alaala. Lahat ng alam ko may mga sinabi ng mga gulang ko. Pero pakiramdam ko, may tinatago sila sa akin. Hindi ko may paliwanag kung ano pero alam kong may mali. Lahat ni Gregory. Hindi na nakapigil si Mirabel. Naiyak na siya ng todo. Nagulat si Gregory kung bakit siya umiiyak. May nasabi ba akong mali? Ayos ka lang ba? Ba't ka umiiyak? Sunod-sunod na tanong nito. Ako ang asawa mo. May mga anak tayo pero hindi mo pa sila nakikita. Ipinagbubuntis ko pa lamang sila na maaksidente ka. Pag-amin ni Mirabel. Natulala naman si Gregory. Hindi siya makapaniwala sa ipinagtapat ni Mirabel. Paano nangyari to? Sinong gumawa nito? Bakit tayo pinaghiwalay? Tuloy-tuloy na tanong ni Gregory. Napahawak pa ito sa ulo at halatang gulong-gulo sa nangyayari. 10 taon na nakakaraan nang pinapunta ka sa Amerika ng mama mo. Sabi niya may mga kailangan ka raw ayusang problema sa mga negosyo niyo doon. Tumutol ako dahil ramdam ko may hindi magandang mangyayari eh. Pero wala naman ako nagawa. Nang nasa Amerika na ka na, sinabi nilang na aksidente ka at nasawin. Makalipas ang ilang araw, inuwi nila ditong iyong abo. Pero kahit yun ay pinagkaitila sa akin. Mahabang kwento ni Mirabel habang humahagulgon. Hindi ako makapaniwala. Gagawin ng mama yan. Naiiling na sabi ni Gregory. Galit sa akin ang mama mo. Ibang babae kasi ang gusto niya para sa iyo. Hindi nila matanggap na isang katulad kong mahirap lamang ang walang pinag-aralan ng magiging asawa mo. Isa pang nagpasama sa loob niya. Kaya nagpakasal tayo nang hindi niya alam. Hindi mo kasi yung sinabi sa pamilya mo. Ang sabi mo kasi wala na siya magagawa kapag kasal na tayo. Pero pinipilit ng iyong mama na ako ang may kagustuhan na magpakasal ng palihim kaya lumala ang galit niya sa akin. Pagpapatuloy ni Mirabel. Hinubad ni Mirabel ang kanyang kwintas sa may lakit at inabot yon kay Gregory. Nanginginig ang mga kamay nito at inabot ang lakit. Nang buksan niya yon, nakita niya ang larawan nilang dalawa sa kanilang kasal, 10 taon na nakakaraan. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha ni Gregory. Paano naging buhay niyo nang wala ako? Emosyonal na tanong ni Gregory. Naging napakahirap ng buhay namin ng mga bata. Pinalayas ako ng iyong mama na sinabi niyang namatay ka na. What? Nagimbal si Gregory sa nadinig at hindi niya mapaniwalaan na kaya maging sukdulan ng kasamaan ng kanyang ina. Napakahirap ng naging buhay namin. Triplet sila at wala naman ako maayos sa trabaho. Bukod sa hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, wala akong maiiwan sa kanila kung magtatrabaho ako.
Lagi kaming kapos at may mga araw na hindi man lang makakain ng 3 beses sa isang araw ang mga anak ko. Pinilit kong gawin ang lahat pero mag-isa lang ako. Salaysay ni Mirabel. Patawarin niyo ako. Ani Gregory. Hindi mo naman yun kasalanan. Biktima ka lang din. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hindi na kayo maghihirap. Hindi ko kayo pababayaan. Pero hindi mo ako naaalala, di ba? Gulat na tanong ni Mirabel. Totoo na bang hindi kita maalala? Pero hindi nakakalimot ang puso. Hindi ko rin maipaliwanag pero ramdam kong espesyal ka sa buhay ko. Nararamdaman kong mahal kita. Sabi pa ni Gregory. Hindi ka man lang ba hihingi ng mga pruweba o ng DNA test para sa mga bata? Hindi makapaniwala si Mirabel. Mahal kita at sapat na yun. Makabuluhang sabi ni Gregory. Mahal na mahal din kita, Gregory. Gusto ko sana makita mga anak natin. Hindi naman sa ayaw ko pero natakot ako na baka matuntun sila ng iyong mama at may gawin siya masama sa mga anak natin. Habaan mo lang ang iyong pasensya. Makikita mo rin sila kapag maayos ang lahat. Unahin mong ayusin ang tungkol sa inyo ng mama mo. Gumawa ka muna ng plano kung paano natin aayusin ang sitwasyon to. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko yan ng paraan. Masakit para sa akin ang isipin na 10 taon silang walang kinilalang ama. Masakit para sa akin ang isipin na naghihirap sila sa loob ng 10 taon. Kayang-kaya ko namang ibigay sa kanilang masaya at maginhawang buhay. Pero hindi ko alam. Patawarin mo ako. Napahagulgol na naman si Gregory. Huwag mo nang isipin na kasalanan mo to. Hindi mo naman ginusto maaksidente. Alam ko kung hindi nangyari yon, hindi mo pababayaan ang ating mga anak. Mabuting tao at mabuting asawa ka. Alam kong magiging mabuti kang ama sa ating mga anak. Kailanman, hindi ko yung pinagdudahan. Marahang sabi ni Mirabel. Masayang-masaya ang puso niya. Salamat sa pag-unawa at suporta mo. Mag-iisip ako ng paraan kung paano natin ito maaayos. Aasahan ko yan. Niyakap ni Gregory si Mirabel ng buong higpit. Pareho silang naiyak sa pinaghalong sama ng loob at tuwa. Napakasakit kasi na nangyari sa kanila. Mahal na mahal nilang isa't isa, pero pinaghiwalay sila ng isang taong hindi naniniwalang magiging masaya sila. Masaya din sila dahil sino ba naman ang mag-aakala na makalipas ang 10 taon ay mabubuo din pala ang kanilang pamilya. Kinabukasan, tinawag ni Gregory si Mirabel sa kanyang opisina. Mayroon itong isang home office sa mansyon. Bakit po? Ipinatawag niyo po ba ako? May ipapagawa po ba kayo? Tanong ni Mirabel. Huwag ka nga mag-potsoy sa akin. Ipapaalala ko lang na asawa mo ko. Natatawang sabi ni Gregory. Iniiwasan ko lang na may makaalam ng totoong sitwasyon. Kung sa bagay, tama ka. Pero ang totoo, wala naman akong ipapagawa. Gusto ko lang sanang ibigay sa itong sweldo mo. Sabi ni Gregory sabay abot ng isang sobre. Nagtaka si Mirabel dahil makapal ang sobre na yon. Parang ang dami naman ho yata nito. Hindi ba't 10,000 piso lang naman po ang sweldo ko dito? Pag-alma ni Mirabel. Nanatiling tahimik si Gregory at nakatitig lang sa dalaga na may ngiti sa mga labi nito. Napakunutan noon ni Mirabel. Binuksan niya ang sobre at nagulat siya dahil napakaraming pera sa loob. Teka, hindi naman ho ito 10,000. Sobra-sobra to. Gulat na sabi ni Mirabel. Alam ko, pero para sa mga bata yan. Alam ko magpapadala ka ng pera sa probinsya. Bayaran mo yung na-scam sa'yo na 10,000 piso. Pagkatapos, ipamili mo ng mga bata ng mga pangangailangan nila. Ani Gregory. Pero ang dami pa rin nito. Tutol ni Mirabel. Iyon na yata ang pinakamalaking halaga na nahawakan niya. 100,000 piso para sa mga anak niya. 10 taon ako nawala. Hayaan mo naman na magbigay ako ng para sa kanila. At gaya na napag-usapan natin, nung isang araw, iisip ako ng paraan kung paano ko maayos ang lahat ng ito. Tinanggap mo na lang ba talaga na anak mo sila? Muling tanong ni Mirabel. Oo naman. Bakit naman? Hindi ka ba kukonsulta muna sa abogado mo? Para naman saan? Alam ko sa puso ko na anak ko sila. Salamat naman kung ganun. Alam mo, kamukhang-kamukha mo silang 3. Nagliwanag ang mukha ni Gregory. Halatang nasasabik itong makilala ang mga anak nito. Baka naman may larawan ka dyan.
Pwede ko man lang bang makita ang mga bata? Wala kasi akong cellphone, wala akong larawan nila. Iniabot ni Gregory ang kanyang cellphone. Tawagan mo sila. Kahit sa video call man lang sana ay makita ko sila. Kinuha ni Mirabel ang cellphone at tinawagan ang cellphone ni Jessica. Ilan sandali pa ay sinagot ito ang tawag. Ikaw ba yan, Maribel? Saan ka kumuha ng cellphone pantawag? Tanong ng kaibigan niya. Pinahiram ako ng cellphone ni Gregory. Gusto kasi niya makita ang mga bata. Ganun ba? Sige, sandali tatawagin ko sila agad. Nasa labas kasi sila at naglalaro. Tinawag ni Jessica ang mga bata para makita ng amo ang kanyang mga anak sa cellphone. Laking tuwa ni Gregory na makita ang mga anak. Nay, kumusta ka na po dyan? Miss na miss ka na po namin. Bulalas ni Miko. Ayos lang ako mga anak. Bakit ka po tumawag, nanay? Gusto sana kayong makita at makausap ng aking amo. Ani Mirabel. Ibinigay ni Mirabel kay Gregory ang cellphone. Halata niyang napipigil ng luha ang binata. Hello po, kumusta po kayo? Masayang bati ng mga bata. Lalo na antig ang puso niya dahil iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang mga anak. Kumusta kayo, mga bata? Emosyonal na tanong ni Gregory. Okay lang po kami. Namimiss na po namin si nanay. Pero naiintindihan naman po namin. Para din po sa amin kaya siya umalis. Sana nga po makauwi na siya dito kasi miss na po namin siya. Wala na nga po kaming tatay sa bahay ngayon tapos wala na rin po kaming nanay. Malungkot na sabi ng bata. Huwag kayong mag-alala at malapit ang umuwi ang nanay niyo. Nakangiting sabi ni Gregory. Talaga po? Uuwi na po si nanay? Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Oo, malapit na. Yay! Tuwan-tuwang sabi ng mga bata at nagtatalunan pa ang mga ito sa sobrang tuwa. Nanay, totoo po ba yun? Malapit na po kayong umuwi. Oo anak, magpakabait kayo dyan ha para makauwi ako agad. Nagpaalam na sila sa mga bata at nang mapatay ang tawag ay hindi na napigilan ni Gregory ang mapahagulhol sa sobrang lungkot. Dahil sa wakas, nakita niya ang itsura ng kanyang mga anak. Ayos ka lang ba? Tahan at baka makita ka ng mga kasambahay, baka isipin nila inaway kita. Biro ni Mirabel. Salamat at iniya mo makita ko sila kahit sa video ko lang. Sabik na akong makita sila sa personal. Huwag kang mag-alala. Darating din tayo dyan. Nang sa wakas ay nakita na niya ang kanyang anak, ay mas lalong porsigido si Gregory na mabuo na ang kanyang pamilya. Merong conference sa Taiwan si Gregory kaya umalis ito na ilang araw. Kabadong-kabado si Mirabel dahil naaalala niyang huling beses na ng ibang bansa ito. Maayos naman ang naging biyahe ng binata kaya tuwan-tuwa si Mirabel nang umuwi ito. Kumusta? Nakabalik ka na pala, mabuti naman at ayos ka lang. Biglang napayakap si Mirabel sa asawa. Masyado mo naman yata ako na-miss. Ilang araw lang ako nawala. Natatawang sabi ni Gregory. Pasensya ka na. Natakot lang ako. Naalala ko nung nagpunta ka ng Amerika. Nahihiyang sagot ni Mirabel. Huwag kang mag-alala at hindi na yung mangyayari pang muli. Okay naman ang biyahe ko pero na-miss din kita. Ito nga pala, itong pasalubong ko sa'yo. Sabay abot ni Gregory ng isang maliit na kahon kay Mirabel. Lumaki ang mga mata ni Mirabel. Ano po ito? Buksan mo na lang para makita mo. Ani Gregory. Pagbukas niya ng kahon, ay tumambad sa kanyang isang napakagandang pares ng hikaw. Sobrang ganda nito. Hindi ko to matatanggap. Pagtanggi ng dalaga. Bakit naman hindi? Mag-asawa naman tayo. Anong masama kung bigyan ko ang aking asawa ng maganda? Pilyon sabi ni Gregory. Baka malaman ng mama mo. Bulong ni Mirabel. Hindi naman siya nagpupunta dito. Tanggapin mo na lang at itago mo. Utos ng binata. Salamat ha. Nakangiting sabi ni Mirabel. Alam mo, ang ganda-ganda dun sa Taiwan. Pag maayos ang lahat, isasama ko kayo ng mga anak natin dun. Ani Gregory. Ang dami mo ng plano para sa mga bata. Siyempre, anak ko sila. Normal lang naman para sa isang ama na planuhin ang buhay ng kanilang mga anak. Salamat. Naisip ko na, ipagtapat na lamang kay mama ang lahat. Huwag mong gagawin yan. Baka may gawin na naman siya masama.
Mabuti kung tayong dalawa lamang. Hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa mga bata. Sorry na. Nadala lang ako ng aking emosyon. Gustong-gusto ko na kasi kayo makasama at mabuo tayo dito sa sarili kong bahay. Alam ko naman, pareho lang naman tayo ng gusto eh. Pero gusto kong sana maging maayos ang lahat. Gusto kong planado ng maigi para hindi magkaroon ng aberya. Wala akong maisip na paraan, kundi ipagtapat sa kanya ng totoo. Baka panahon na para malaban niya. Hayaan mo na muna. Baka makaisip pa tayo ng ibang paraan. Nagpatuloy sila sa patagong relasyon nila. Iniiwasan din nilang makahalata ang mga kasambahay dahil baka may magsumbong sa mama nila. Isang gabi. Ay anak ng tipaklong! Gulat na sigaw ni Mirabel. Sorry, nagulat kita. Natatawang sabi ni Gregory. Okay lang pero bakit kasi nandyan ka? Wala, gusto lang kitang yayain maglakad-lakad sa labas. Ang ganda kasi ng buwan at ang lamig ng simoy ng hangin. Hindi ako makatulog kaya naisipan kong maglakad muna. Parang ang boring naman kung mag-isa ako maglalakad, di ba? Paliwanag ni Gregory. Sige, okay lang sa akin. Magkasama silang naglalakad-lakad sa labas ng bahay nila. Tama naman si Gregory, maganda ang buwan. Bilog na bilog ito at malamig pa ang simoy ng hangin. Habang naglalakad sila ay may nakita silang nagtitinda ng balot. Aba, pwede palang makapasok ang mga vendors dito. Puna ni Mirabel. Oo nga no, balot bang tinda niya? Tanong ni Gregory. Oo, balot nga. Gusto mo ba? Ani Mirabel. Oo, namimiss ko ng kumain ng balot. Tara. Bumili sila ng balot at tumigil muna sila sandali para kainin yon. Masarap ba? Oo, paborito ko to. Sagot ni Gregory. Talaga? Dati kasi ayaw mo niyan eh. Ayoko ng balot. Gulat na tanong ng binata. Oo, palagi nga kitang niyayayang kumain ng balot dahil paborito ko yan at tumatanggi ka. Sabi mo hindi mo kayang kumain ng sisiw. Halakhak ni Mirabel. Ganun ba? May babae kasing ipinakilala sa akin ng mama. Sabi niya, nobya ko raw yun. Hindi ako naniniwala dahil wala ako nararamdaman para sa kanya. Yung babaeng yun ang nagpapakain sa akin ng balot at sinabi na paborito ko daw ito. I knew it. Something was off. Ani Gregory. Nagkaroon ka ng nobya? Gulat na tanong ni Mirabel. Hindi ah. Alam kong hindi totoo ang sinasabi nila. Malayo ang loob ko sa kanya. Depensa ni Gregory. Hindi sumagot si Mirabel at nagpatuloy lamang sa pagkain ng balot. Napansin naman agad yon ni Gregory. Teka, natahimik ka. Nagsiselos ka ba? Pilyong tanong ng binata. Hindi ah. Pagkaila ni Mirabel. Pero ang totoo ay sumama ang loob niya at nakaramdam siya ng pagsiselos. Ang totoo kasi, kahit may mga nanliligaw sa kanya ay hindi na siya pumasok sa relasyon dahil tanging si Gregory lamang ang laman ng puso niya. Sus, nagsiselos ka eh. Giit ni Gregory. Bakit naman ako magsiselos wala naman akong karapatan? Anong wala? Ikaw ang legal wife ko. Nakalimutan mo na bang kasal tayo? Katwiran ni Gregory. Hindi ko nakalimutan yon syempre. Pero kahit man kasal tayo wala naman tayong relasyon. Kaya wala pa rin akong karapatan. May karapatan ka. Ngayon na pag-uusapan na rin lang naman eh. Tatanungin ko sana sa'yo. Okay lang ba na magkabalikan na tayo? Emosyonal na tanong ni Gregory. Baka naman nabibigla ka lang. Hindi ako nabibigla. Ramdam ko naman na mahal kita. Gusto ko mabuo ang pamilya natin. Hindi naman natin kailangan maghintay na makagawa tayo ng paraan para sa mga bata. Pwede na tayong magkabalikan ngayon. Mahal kita. Sana mahal mo rin ako. Mahabang sabi ni Gregory. Paano mo naman na sigurong mahal nga kita? Pilyang sabi ni Mirabel. Kita ko sa mga mata mo. At saka para kang kinikilig tuwing nakikita mo ako. Halakhak ni Gregory. Aba, assuming ka masyado ha? Kunwaring naiinis sa sabi ni Mirabel. Bakit? Hindi mo ba ako mahal? Tanong ni Gregory. Mahal? Maiksi pero siguradong sagot ni Mirabel. Ayun naman pala eh. Tapos ang usapan. Nakangiting sabi ni Gregory. Magsasalita pa sana si Mirabel. Pero bigla na lamang siya niyakap ng binata at hinagkan sa mga labi. Napangiti na lamang si Mirabel at para bang ayaw na niyang matapos sa mga sandaling yon. Sa tinanggal-tagal ng panahon ay nayakap din niya ulit ang pinakamamahal niyang asawa.
Simula ng gabing yon, ay formal na nga silang nagkabalikan. Isang araw, habang nag-uusap sila, ay bigla naman dumating si Doña Mildred. Ginagawa mo dito, hampas lupang babae? Totoo palang sumbong ng mga kasambahay. Alam ko na ang lahat. Mama, anong ginagawa mo dito? Paano mo nagawan lokoy ng sarili mong ina? Sumbat ng matanda. Paano niyo nagawang itago sa akin ang asawa ko? Bakit o sinira ninyo ang aking pamilya? Sumbat ni Gregory. Ginawa ko lamang ang makabubuti para sa'yo. Makabubuti ho pa para sa akin na inilihim niyo sa akin ang tungkol sa aking mga anak? Paano niyo yung nagawa sa akin? Naluluhang sabi ni Gregory at puno ng sama ng loob ang bawat katagang binitawan niya. Naisip mo ba yan nung pinakasalan mo siya? Tutol ako sa kanya pero pinakasalan mo pa rin siya. Anong klaseng anak ka? Sigaw ng matanda. Dahil mahal ko siya, mama. Siyang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Lahat ni Gregory. Sayang ang magandang buhay na ibinigay namin sa'yo. Hindi mo man lang maisip kung ano sasabihin ng mga tao tungkol sa atin. Gusto mo makasama habang buhay isang katulong lamang? Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan. Sumbat ng kanyang mama. Mabuting tao siya, mama. Wala nakakayanin siyang aking asawa. Ang totoo, ipinagmamalaki ko na siyang aking asawa. Isang babaeng hindi lamang maganda, kundi may mabuting puso pa. Walang masama. Masyado ka nang binulag sa katotohanan ng babaeng yan. Mahal ko siya. Kalokohan. Hindi ho yan kalokohan. Mali na hindi nyo lang siya matanggap dahil mahirap siya. Hindi dapat siya hinuhusgahan ng mga tao dahil lang sa estado ng kanyang buhay. Giit pa ni Gregory. Makakapayag ba ako mapahiya? No, hindi ako papayag na mabuo ang pamilya ninyo. Hindi ko sila matatanggap. Lahat ng matanda. No, mama. Ako ang masusunod sa sarili kong buhay. Sabi ni Gregory. Kailangan mong pakasalan si Erica. Kasal na ako. Pero si Erica nararapat sa'yo. Bakit yun naisip na bagay kami? Dahil mayaman siya? Yan lang bang batayan mo, mama? Pang-uusig ni Gregory. Oo, dahil mabuti siya babae at galing siya sa maayos sa pamilya. Hindi kanya gagamitin at hindi siya magdadala ng kahiyan sa ating pamilya. Hindi ko pumahal si Erica. Si Mirabel ang laman ng aking puso kahit pa hindi ko siya naaalala. Alam ng puso ko ang taong nais ko makasama sa habang buhay. Giit ng binata. Nahihibang ka na. Naiiling na sabi ng kanyang mama. Mahal na mahal kita, mama. Pero hindi ko na kayang manatili pa kasama mo. Napakasakit para sa akin na malaman kung totoong ginawa mo pero pinilit kong manatili dahil ina kita at ayoko mag-isa ka. Sinubo ko makahanap ng paraan para may ayos ang lahat pero sa tingin ko, hindi mo talaga matatanggap ang aking mag-iina. Emosyonal na sabi ni Gregory. Kahit ano gawin mo, hindi ko matatanggap ang babaeng yan at kahit ang mga anak niya, hindi ko matatanggap sa pamilya natin. Pagkaklaro pa ng Donya. Pero anak ko rin sila at apo mo sila. Sariling dugo't laman mo. Wala akong pakialam. Hindi ko sila matatanggap. Tapos ang usapan. Giit na matanda. Lumapit si Gregory sa ina at hinagka nitong mariin sa pisngi ang kanyang mama. Nang bumitiw siya, ay hinagka niya ito sa noo. Paalam, mama. Wala nang nagawa ang matanda. Umalis si Gregory kasama si Mirabel. Masamang-masama ang loob niya dahil naiwan na siya mag-isa. Sa unang pagkakataon ay sinuway ng kanyang anak ang kanyang kagustuhan kaya lalong tumindi ang galit niya kay Mirabel. Natuluyan ng umalis ng mansyon si Mirabel at Gregory. Umuwi sila sa probinsya ni Mirabel para makasama ang mga bata. Ilang oras din ang biyahe nila pero panay kwentuhan sila sa biyahe kaya napanatag na rin si Mirabel. Bakit ba kasi kabado ka? Tanong ni Gregory. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa sitwasyon natin. Ani Mirabel. Magtiwala ka lang, magiging maayos din ang lahat. Nang dumating sila sa bahay ni Mirabel, ay sinalubong sila ng mga nagtatakbuhang mga bata. Pero napatigil ang mga ito na makita si Gregory. Sino pong kasama niyo, Nay? Tanong ng bata. Mga anak, kasama ko ng tatay ninyo. Bumaling siya sa asawa at ipinakilala ang mga bata. Ito si Rico, yun naman si Nico, at ang huli ay si Miko. Ang cute naman ng mga pangalan nila at ang popogi nila. Kamukha ko silang tatlo. Emosyonal na sabi ni Gregory.
Natulala ang mga bata. Hindi nila inaasahang makikilala pa nila ang kanilang ama. Simula pagkabata kasi ay alam na nilang patay na ito. Kaya naman tuwan-tuwa sila na makilala ito. Pero nanay, sabi niyo po patay na si tatay. Naguguluhang tanong ni Rico. Iyon din kasi ang sinabi sa akin mga anak. Pasensya na kayo kung nasama pa kayo sa gulong ito. Emosyonal na sabi ni Mirabel. Tama nanay niyo. Ipapaliwanag din namin sa inyo lahat. Pero ang mahalaga, nandito na ako para mabuo ng pamilya natin. Masaya ako makilala kayo. Nakangiting sabi ni Gregory. Masaya din po kami na makasama na namin kayo, tatay. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Pangarap po talaga namin na magkaroon ng tatay. Tinutukso nga po kami sa school dahil wala po kaming tatay. Ang sabi ng isa pang bata. Huwag kayong mag-alala mga anak, nandito na ako at hindi na ako mawawala. Ani Gregory. Pwede po ba namin kayong mayakap? Tanong ni Nico. Oo naman. Nakangiting sabi ni Gregory. Nilapitan niya ang mga anak at niyakap ang mga ito. Araw-araw ay magkasama sila. Sabay silang kumain at palagi nilang pinaglalaanan ng oras sa mga bata. Sabi kasi ni Gregory ay maraming oras na nawala sa kanila, kaya kailangan bumawi siya sa mga ito. Nang makatulog ang mga bata, ay nagkaroon ng oras sa mag-asawa. Tulog na mga bata. Midnight snack naman tayo. Yaya ni Gregory. Sige ba? Kinikilig na sabi ni Mirabel. Kailangan na nagkakaroon pa rin ng oras para sa ating dalawa. Kasi nga pareho nating gustong makasama ang mga bata. Pero namimiss din kasi kita. Kaya kahit dito na lamang sa ating bakuran, mag-date tayo. Nakangiting sabi ni Gregory. Ang sweet mo naman. Saad ni Mirabel. Meron palang inihandang sorpresa si Gregory. Ano to? Gulat na tanong ni Mirabel. May lamesang maliit sa gitna ng bakuran at may mga pagkain doon. Puro paborito ni Mirabel ang mga nakahanda. Adobong manok, pritong hotdog, inihaw na dugo. San galing mga to? Niluto ko. Hindi ka naman marunong magluto Halakhak ni Mirabel. Lahat naman napapag-aralan. Special ka, kaya inaral ko mga to. May YouTube naman. Pilyong sabi ni Gregory. Inalalayan ni Gregory na maupo ang asawa. Sinimula naman ni Mirabel ang pagtikim sa mga nakahaing pagkain. Aba, masarap ang luto mo Talaga ba masarap? Galing sa puso Dadagdagan mo pa yun ang nasa plato mo at marami pa dito. Para sa'yo talaga lahat ng yan, Mirabel. Salamat Nakakatuwa ka naman. Para ka pa rin naniligaw. Aba, sekreto yun sa masayang pagsasama. Kahit pa kinasal na tayo, may mga anak na tayo, palagi pa rin kita niligawan. Palagi kong ipaparamdam sa'yo na special ka sa akin. Masyado mo akong pinapakilig Masaya silang nagkwentuhan at nagtawanan habang tulog ang kanilang mga anak. Gusto rin kasi nila na may oras sila para sa isa't isa. Tuwing umaga ay hinahatid nila ang mga bata sa paaralan. May maliit na negosyo na pinatutulungan nila. Ang mahalaga ay maging maayos at masayang kanilang buhay. Pagkamat hindi na marangya ang buhay nila ngayon, pero masaya naman sila. Mas gusto nila ang payak na buhay kaysa masagana, pero may mga problema naman dahil sa mama ni Gregory. Isang araw, nasa eskwela ang mga bata at habang kumakain ay naging emosyonal naman si Mirabel. Mahal ko, may itatanong ako sa'yo. Huwag ka sana magagalit. Kailan naman ako nagalit sa'yo? Hindi mo ba namimiss ang buhay mo dati? Paminsan-minsan siguro, namimiss ko rin. Pero mas masaya na kasi ako sa buhay ko ngayon dito na kasama ka at ang mga bata. Kayo ang buhay ko, kayong totoong nagpapasaya sa akin. Mabuti naman kung ganon. Nahihiya kasi ako sa'yo dahil kailangan mo pang iwan ang marangyang buhay mo para lang sa amin. Lahad ni Mirabel. Huwag kang mag-alala. Konting-konti lang naman ang pagkamiss ko sa buhay ko dati. Pero hanggang ganon lang yon. Masaya akong kasama kayo. Ayokong buhay ko na wala naman kayo ng mga anak natin. Ani Gregory. Salamat. Nakangiting sabi ni Mirabel. Bigla naman dumating ang mga bata at yumakap sila sa kanilang ina't ama. Bukas ng gabi nga pala, dadaling ko kayo sa perya. May bagong bukas kasi sa kabilang bayan. Ani Gregory at nagsigawan sa tuwa ang mga bata. Yay! Sabay-sabay na sigaw nila.
Kinabukasan ng gabi ay nagtungo ang pamilya sa perya. Maingay at puno ng ilaw ang paligid. Amoy ng popcorn, cotton candy at inihaw na mais ang sumasabay sa malamig na simoy ng hangin. Magkahawak ang kamay ng mga bata habang nakasunod sa kanilang mga magulang. Kita sa mukha ng lahat ang saya at pananabik. Tatay! Tatay, daming ilaw, ang ganda! Ang sigaw ng mga bata. Oo anak, matagal ko ng pangarap na madala ko kayo dito. Ngayon, buo na tayo. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ngumiti siya at tinapik ang balikat ni Mirabel. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito, na makikita ko kayong magkakasama at masaya. Nakatingin sa mga bata ang dalaga at may halong tuwa at lungkot. Nanay, tara na! Ang dami natin pwedeng sakyan! Sigaw ng mga bata. Sige, pero isi-isa lang. Unahin natin yung Ferris wheel para makita natin ang buong perya mula sa taas. Pero tatay, pwede bang yung barilan din mamaya? Gusto kong manalo ng teddy bear para kay nanay. Aba, gentleman ka talaga ha. Sigurado matutuwa nanay mo. Sumakay sila sa Ferris wheel. Sa taas ay tanaw nila ang makukulay na ilaw at naririnig ang tugtog ng perya. Tatay, ang taas! Parang kita ko ng buong baryo! Kita mo yan? Mas maganda lahat kapag kasama ang pamilya. Iniwan mo ang lahat para lang sa ganito. Tahimik na tumingin si Mirabel sa kanya. Wala namang halaga marangyang buhay kung wala kayo sa tabi ko. Isang matamis ang ngiti ang isinagot ni Mirabel. Pagbaba nila ng Ferris wheel ay dumiretso sila sa perya game. Pinagbigyan ni Gregory ang mga bata na maglaro ng baril-barilan para sa teddy bear. Sinubukan ng mga bata na tirahin ang target para manalo pero natalo sila. Dismayado ng mga ito dahil gusto talaga nilang manalo ng teddy bear para sa kanilang ina. Sa huli, si Gregory ang nakatama ng jackpot at nanalo ng malaking teddy bear. Iniabot niya ito kay Mirabel. Para sa'yo, pero galing to sa tulong natin lahat. Ngumiti si Mirabel habang hawak ang teddy bear. Salamat, parang bumalik tayo sa kabataan natin. Sunod naman ay dumaan sila sa mga kainan. May balot, cotton candy, inihaw na mais at pusit. Tatay, unang beses ko kakain ng balot. Sige, tikman mo. Masarap yan lalo kapag may kasama. Kung ayaw mo, huwag mong pilitin. Masarap nga. Pero yung sisiw, pas muna. Nanay, cotton candy naman, ang lambot. Oo, tigi-isa kayo. Pero huwag sobra, baka sumakit ang tiyan nyo. Habang kumakain ng mga bata, ay nakatingin si Gregory sa kanila at halatang ayaw matapos ang sandaling yun. Matagal ko nang hinintay na makita kayong ganito. Dati puro trabaho, puro pera, pero walang ganitong saya. I felt empty and incomplete. Ngayon, wala na tayong dahilan para magkahiwalay ulit. Hindi na. Dito na ang tahanan ko. Kasama kayo. Nagpatuloy ang gabi sa laro, tawanan at kwentuhan. Bago umuwi, ay tumigil sila sa gitna ng perya at nagpa-picture. Yakap-yakap ni Gregory ang triplets habang hawak ang kamay ni Mirabel. Kahit saan tayo pumunta, basta buo tayo, masaya ako. Promise tatay, lagi tayong magkakasama. Pamilya habang buhay. Mahal kita nanay, mahal kita tatay. Mahal din namin kayo mga anak. Tumingin kay Mirabel si Gregory at saka bumulong. At mahal na mahal kita. Napakasaya nga ng pamilya pero hindi nila alam na may kaganapan pala na gugulo sa masayang nasimula nila. Anong ginagawa niyo dito, Mama? Gulat na tanong ni Gregory nang isang araw ay kumatok ang matanda sa bahay nila. Nandito ako dahil sinamahan ko si Erica. Buntis ako at kailangan mong panagutan ng anak natin. What? Wala naman nangyari sa atin. Pagtanggi ni Gregory. Nakalimutan mo rin ba pati yun? Emosyonal na tanong ni Erica. Nasisiguro ko walang nangyari sa atin. Noong mga panahon wala pang babae nga ay nagkaroon naman tayo ng pagkakaintindihan. Hindi mo ba maalala yung isang gabing magkasama tayong natulog? Lasing na lasing ka, kaya siguro hindi mo maalala. Nasisiguro kong walang nangyari sa atin kahit palasing ako. Alam kong hindi ko magagawa ang bagay na yon dahil hindi naman kita mahal. Giit pa ni Gregory. Nasaktan si Erica sa sinabi ng binata. Pagkatapos ng lahat, sasabihin mong hindi mo ako mahal. Napakasama mo naman. Umiiyak na sabi ng dalaga.
Hindi ako masama, Erica. Sinasabi ko lamang totoo. Depensa ni Gregory. Hindi mo maaaring ipagkailang katotohanan. Habang nag-uusap sila, ay bigla naman dumating si Mirabel. Anong ginagawa niyo dito? Bakit kasama ng mama mong babaeng yan? Gulat na tanong ni Mirabel at nakatingin siya sa tiyan ng babae. Malaki na kasi ang tiyan nito at halata na ang buntis nito at tila manganganak na nga. Nandito ako para bawiin ang aking asawa. Gigil na sabi ni Erica. Hindi kita asawa. Si Mirabel ang asawa ko. Siyang pinakasalan ko kasi siya laman ng puso ko. Pagtanggi ni Gregory. Kailangan mong panagutan ang anak natin. Kung hindi, ipupull out ko lahat ng share sa kumpanya at babagsak ang negosyo nyo. Banta ni Erica. Wala na ako sa kumpanya ng pamilya ko. Hindi mo na yung maaaring gawing panakot sa akin. Gawin mong gusto mong gawin. Malamig na sabi ni Gregory na ikinasama naman ang loob ng kanyang mama. Wala kang utang na loob. Hayaan mo na lang bumagsak ang negosyong tinayo namin ng iyong papa nung nabubuhay pa siya. Matitiis mo mawala ang kumpanya natin dahil sa babaeng yan. Ayoko sa kanya dahil masamang impluwensya niya sa'yo. Puno ng sama ng loob ang mga linya ng matanda. Gusto mo ako maging kapalit ng shares niya sa ating kumpanya? Unbelievable, mama. Inis sa tanong ni Gregory. Nilayon na nga niyang kanyang mama at tinalikuran ng maayos sa buhay para lamang huwag na nitong kailanganin ng kanilang pamilya. Pero heto, at ginugulo pa rin sila. May nangyari sa inyo ng babaeng ito, kahit alam mo nang ako ang asawa mo? Gulat na tanong ni Mirabel. Hindi totoo yun. Pinaghihiwalay lamang nila tayo. Dati pa kaming pilit ipinagkakasundo ni mama pero dumistansya na ako na malaman ko na ikaw ang aking asawa. Maniwala ka sa akin, Mirabel. Depensa ni Gregory sa sarili. Wala naman kasi sigurong aamin kung kaharap ang nagpapanggap na asawa. Malditang sabi ni Erica. Hindi ako nagpapanggap. Totoong ako ang asawa ni Gregory. Galit na sabi ni Mirabel. Yeah, right. Ani Erica sabay ira pa kay Mirabel. Umalis na kayo. Galit na sabi ni Gregory. Hindi ako makakapahig na tatalikuran mong anak natin. Anong klaseng tao ka kung gagawin mo yon? Fine. I want a DNA test or a paternity test. Seryosong sabi ni Gregory. Hintay mo na lamang na makapanganak ako. Pagtanggi pa ni Erica at halatang kinakabahan nito. Sumama ka na sa kanila. Malamig na sabi ni Mirabel. Nagulat naman si Gregory sa sinabi ng asawa. What? Bakit ako sasama sa kanila? Ikaw ang asawa ko. Hindi kita kayang pakisamahan ngayong alam kong posibleng mag-anak ka at posibleng niloko mo ko. Nagsimula nang maiyak si Mirabel. Pero hindi kita kayang lukohin, alam mo yan. Pag-apela ni Gregory. Nasa harap na natin ang ebidensya. Isa pa, nangako ka sa akin na matitigil ng panggugulo ng iyong mama. Hindi ko na kayang pagdaanan pa ng paulit-ulit ang mga ganitong sitwasyon. Mahal kita, pero napakahirap nga ng ganito lalo na't nadadamay pang ating mga anak. Umiiyak na sabi ni Mirabel. Sumusuko ka na. Naluluhang tanong ni Gregory. Mahal kita, pero hindi ko na kaya. I'm sorry. Emosyonal na sabi ni Mirabel. Tama lang yan. Lumugar ka sa dapat mong kalagyan. Kahit kailan naman hindi na babagay ang katulad mong hampas lupa sa aming mga mayayaman. Dagdag pa ni Erica. Tama na yan. Hindi ako makakapayag na pagsalita mo na masamang babaeng mahal ko. Asawa ko siya't nanay ng aking mga anak. Pagtatanggol pa ni Gregory kay Mirabel. Pero nanay din ako ng anak mo. Ng magiging baby mo. Giit ni Erica. Mapapatunayan ko na hindi akong ama ng batang yan. Hindi mo na kami maaring makasama hanggat hindi mo pa napapatunayan na hindi ka nagtaksil. Wala na nga nagawa pa ang binata. Pinaalis ni Mirabel si Gregory sa kanilang pansamantalang bahay. Hindi daw muna niya ito makita hanggat hindi pa nito napapatunayan na wala silang ugnayan ng babaeng yun. Mayroon nga daw paraan para sumailalim sa paternity test kahit hindi pa lumalabas ang bata. Pero tumanggi si Erica at sinabing magpa-DNA test na lamang kapag nakalabas na ang baby. Hindi nga sumama si Gregory sa kanyang mama at kay Erica sa biyahe pa uwi. Pero laking gulat niya nang nasa bahay na sila ay nandun din si Erica. Anong ginagawa mo dito, Erica? Gulat na tanong ni Gregory.
Niyaya ko ng mama mo na dito muna manira hanggang sa makapanganak ako. Mag-isa lang kasi ako sa kondo ko at delikado. Baka may mangyari sa akin. Walang tutulong sa akin. Nakangusong sabi ng dalaga na halatang sinusubukan pang akitin si Gregory. Nakatira ka sa kondo ko, 24/7 na may security at assistance sa'yo kung may kailangan ka ba ng tulong. Hindi mo kailangan tumira dito. Iritang sabi niya. Iaasa mo sa ibang tao ang pagtulong sa sarili mong anak? Hindi ko nga anak ang batang yan. No offense sa bata, pero alam ko na wala nang nangyari sa atin. Matagal na tayong pinipilit ang mga magulang natin na magpakasal, pero hindi talaga kita mahal, kahit imposibleng may nangyari sa atin. Lasing ka nga kaya hindi mo maaalala. Anyway, wala akong magagawa kung gusto mo talagang dito tumira. Wala rin naman akong magagawa kay mama. Pero habang nandito ako, nakatira, iwasan mo ko. At huwag mo kong kakausapin. Wala na mamagitan sa atin at isa lang ang babaeng mahal ko. Tandaan mo yan. Nalungkot naman si Erica. Masakit din para sa kanya na hindi talaga siya matutunang mahalin ni Gregory. Bakit ba ayaw mo sa akin? Bakit ba hindi mo ako matutunang mahalin? Tanong ni Erica. Isang tao lamang alam ng puso ko. Si Mirabel yun. At hindi mo rin naman kasalanan dahil bago ko pa dumating, nagmamahalan na kami. Paliwanag ni Gregory. Pero nawalan ka ng alaala. Paano mo na sigurong mahal mo na nga siya? Gaya ng palagi kong sinasabi, utak lang ang nakakalimot, pero ang puso, hindi nakakalimot kailanman. Hindi ko man maalala si Mirabel, pero ramdam ko sa sarili ko na siyang babaeng minamahal ng puso ko. Pagkasabi noon, umalis na si Gregory at nagkulong ito sa kwarto. Hindi nga ito sumabay sa hapunan dahil ayaw niyang makaharap si Erica at ang kanyang mama. Araw-araw nga na iniiwasan ni Gregory si Erica. Nais niyang umalis sa bahay o manatili na lamang sa hotel habang hinihintay ang panganganak ni Erica. Pero naging mapilit si Doña Mildred na dapat daw ay makasama si Gregory habang naghihintay sa panganganak ni Erica. Lihim na sinusubukan ni Gregory na tawagan si Mirabel, pero hindi dito sinasagot ang mga tawag niya. Miss ko na si Mirabel. Miss na miss ko na rin ang mga anak ko. Sana, matapos na lahat ng ito, para makasama ko na silang muli. Alam kong isa lang ito sa mga pagsubok na malalampasan din namin. Bulong ni Gregory sa sarili. Isang araw ay nagkamali si Mirabel at nasagot niya ang tawag ni Gregory. Iba kasi ang numero na ginamit ang binata. Hello, sino to? Mirabel, please, huwag mong ibababa ang tawag. Gusto lang kita makausap sandali lang. Pagmamakaawa ni Gregory. Hindi ba't malinaw naman ang sinabi ko? Ayoko makausap ka habang hindi natin nalilinaw, habang hindi mo napapatunayan na wala kang kinalaman sa ipinagbubuntis na Erica. Respetuhin mo naman ang aking kailangan. Naiintindihan ko yan at nirerespeto naman kita, Mirabel. Pero miss na kita. Nangungulila na ako sa mga bata. Pwede ko ba kayong makita kahit sandali lang? Masakit para sa akin na pinaghiwalay tayo ng mama mo. Pero nung muli tayo magkita, pumayag ako. Pero ito na naman. Kailan ba siya titigil? Hanggang kailan ko kakayanin lahat ng ito? Ayokong sumuko pero kapag sobra-sobra na. Umiiyak na sabi ni Mirabel. Hindi kita gustong saktan at kahit kailan hindi ako gagawa ng bagay na makapapanakit sa'yo. Alam ko, pero ang mama mo, hindi siya titigil hanggat hindi tayo nasisira. Naiisip ko ay ano? Kabadong tanong ni Gregory. Minsan, gusto ko na sumuko. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban? Mahal kita at kaya kitang ipaglaban. Pero sobra-sobra na mga ito. Pati ang mga bata na apektuhan na. Kung ako lang sana, kaya kong tiisin lahat eh. Pero hindi ako makakapayag na madami ang mga anak natin. Inilaban naman natin eh. Pero baka talagang hindi tayo dapat para sa isa't isa. Baka dapat ay makinig na tayo sa mga sinasabi ng mama mo. Baka tama siya. Marahang sabi ni Mirabel. Hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin. Hindi ako papayag na mawala mga bata sa akin. Giit ni Gregory. Sarili mo bang iniisip mo? O ang kapakanan ng mga bata? Priority ko ang mga bata pero hindi ako makakapayag na mawala pa kayong muli. Hindi ko na nga kaya ang paggugulo ng mama mo at ni Erica. Gagawan ko ng paraan, pangako. Maniniwala na lamang ako kapag nakita ko na. Sa ngayon, ayaw muna kita makita. Umuwing luhaan si Gregory. Dumating na ang araw ng panganganak ni Erica. Kabadong-kabado si Gregory
Kahit pa nga alam niya na ang totoo. Kilala kasi niya si Erica at alam niyang gagawin nito ang lahat para lamang magulo sila. Agad niyang pinuntahan si Mirabel. Anong ginagawa mo dito? At malinaw ng ating usapan na hindi ako makikipagkita sa'yo hanggat hindi mo napapatunayan na hindi mo anak ang bata. Pero naanak na siya. Nandito na ako para isama ka sa ospital para makita mo ang paglabas ng resulta. Nagpa-DNA test na kami at ngayon malalaman ang resulta. Pumayag naman si Mirabel at sinama siya sa ospital. Dumating naman agad ang resulta. Magkakaharap sila sa kwarto mismo ni Erica. Bakit nandito pa yung babaeng yan? Anong ginagawa niya dito? Bakit ka mo? Dahil kailangan makita niya resulta. Papatunayan ko sa kanya na hindi ako nagtaksil. Dumating ang staff ng ospital at ipinasa nito ang resulta sa kanila. Nanginginig sa gulat si Gregory nang marinig ang resulta. Hindi maaari. Paano naging positibo ang resulta ng DNA? Gulat na tanong ng binata. Kita mo naman positibo ang resulta ng DNA test. Ikakaila mo pa rin ba anak mo siya? Maawa ka naman sa anak ko. Umiiyak na sabi ni Erica pero hindi natinag si Gregory. Ikaw maawa sa akin at sa aking mga anak. Wala naman tayong magiging problema kung talagang anak ko siya. Pananagutan ko pero alam kong hindi. Maawa ka naman sa amin, Erica. Pabayaan mo na kaming buuin ang aming pamilya. 10 taon na kaming nagkahiwa-hiwalay. Madaming panahon na nawala sa amin. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Halos nagmamakaawa na sa adik Gregory pero hindi nagpapatinag ang dalaga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong ginagawang masama. Natural lang siguro na gusto kong ipaglaban ng tama para sa anak ko. Alam mo ang totoo, Erica. Bigla naman lumabas ng kwarto si Mirabel at nagmamadaling palabas ng ospital. Hindi na siya hinabol pa ni Gregory dahil alam nito na nasaktan na naman niya si Mirabel. Habang naglalakad sa labas ng ospital, ay umiiyak si Mirabel. Ayaw naman niyang sukuan si Gregory, pero parang doon na din papuntan lahat. Habang naglalakad siya, ay may babaeng lumapit sa kanya. Hindi ito nagsasalita, pero bigla ito nag-abot ng isang sobre kay Mirabel. Pagkatapos nun, umalis na rin ang babae. Napakunot na upa si Mirabel dahil naka-uniforme na pang-ospital ang babae. Pero nakamask ito, kaya hindi rin niya makita ang mukha nito. Hindi na muna niya yun pinansin at sinilid sa bagang sobre. Inisip niya sa bahay na lamang niya titignan ng laman niyon. Baka kasi nagsusulisit lamang ang babae. Nang makauwi na sa bahay, ay pilit na kinalma ni Mirabel ang sarili. Calm myself. Hindi pwedeng malaman ng mga batang pinagdadaanan mo. Kailangang maging matatag at matapang ka sa harap ng mga bata. Bulong ni Mirabel sa sarili. Buong araw na naging casual lamang si Mirabel. Pero nang tulog na ang mga bata, ay aayusin sana niya ang kanyang bag na makita niya sobrang binigay ng babae naka-uniform. Ay, nakalimutan ko na to. Ano kaya to? Baka magsusulisit lang wala naman akong pera. Bulong ni Mirabel sa sarili, pero laking gulat niya nang buksan ang sobre at tumambad sa kanya ang isang litrato na kausap ni Erica, ang isa sa mga staff ng ospital na nagsasagawa ng DNA testing. Ano to? Bulong naman ni Mirabel. May sulat pa na kalakip ang sobre. Nakalagay sa sulat na binayaran daw ni Erica ang isang staff para pekiin ang resulta ng DNA. Wala daw siyang ibang pruweba bukod sa larawan, pero may CCTV daw sa kwarto kung saan nag-usap si Erica at ang staff. Maaari daw nilang hilingin sa ospital ang kopya. Nakokonsensya daw kasi ang babae, kaya niya ipinagtapat ang totoo kay Mirabel. Agad na pinuntahan ni Mirabel si Gregory sa bahay nito. Kabadong-kabado si Mirabel dahil alam niyang gegerahin na naman siya ng matandang ina ni Gregory kapag nakita siya. Mirabel, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Gregory. Gusto sana kita makausap. Maari ba? Oo naman. Matagal ko na itong hinihintay. Ano bang gusto mong pag-usapan? Hindi na sumagot si Mirabel. Iniabot lamang ni Mirabel ang sobre kay Gregory. Napakunutan noon ang binata. Inabot niya ang sobre at binuksan yun. Nakita ang litrato at ang sulat na nagpapaliwanag ng kalokohang ginawa ni Erica. Napailing na lamang si Gregory. Mabuti na lamang at may mga tao nagmamalasakit pa rin sa atin. Uwi ka ng binata. Patawarin mo sana ako kung nagduda ako sa iyo. Maintindihan mo na hindi madali ang mga pinagdaanan ko. Natakot lang ako na masaktan ulit.
Emosyonal na sabi ni Mirabel. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Mirabel. Hindi naman ako galit at naunawaan ko kung bakit gano'n ang naging sitwasyon. Alam kong mahirap para sa'yo magtiwala. Kaya pinapangako kong gagawin ko ang lahat para makuha ang iyong tiwala. Salamat dahil hindi ka pinaghihinaan ng loob. Hindi ka bumibigay. Siyempre, asawa kita. Pamilya tayo. Hindi ako basta-basta susuko. At ipaglalaban kita at ang pagmamahal ko sa'yo at sa mga bata. Hindi mo naman talaga ako naaalala bilang asawa mo, hindi ba? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? It doesn't matter kung hindi kita naaalala. Dahil alam ng puso ko ang totoo. Ang mahal ko at walang makakapagpabago noon kahit kailan. Nagyakap sila. Isang mahigpit at makabuluhang yakap. Matapos noon, ay nagsama na silang muli. Bumalik na sila sa mansyon at nagtrabaho na muli si Gregory sa kanilang negosyo. Sa Maynila na rin nag-aral ang mga bata. Nagalit din ang kanyang mama sa ginawang panloloko ni Erica. Kinalaunan, ay natanggap na rin ito si Mirabel dahil para na rin daw sa mga apo niya. Patawarin mo sana ako sa lahat ng aking nagawa. Masakit ulat ang ginawa niyo pero wala naman hong mangyayari kung kikimkiming ko lang ang galit sa inyo. Pinipili ko kayong patawarin para na rin sa anak ninyo at sa mga apo niyo. Salamat, Iha. Salamat sa iyo. Naluha ang matanda dahil hindi niya akalain na mapapatawad siya ng babaeng pinagkaitan niya na masayang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Dahil mabuti ang puso ni Mirabel, ay naging maayos pa rin naman ang lahat. Naging payapa ng kanilang buhay at nabiyayaan pa sila ng isang baby girl. Isinama na rin nila sa Maynila si Jessica at naging katuwang niya sa pag-aasikaso sa mga bata kapag nasa office si Gregory. Napakahirap ng pinagdaanan ni Mirabel, pero nagtiis siya at natutong magpatawad kaya sa bandang huli, naging masaya pa rin siya kasama ang kanyang pamilya. Lalong lumago ang mga negosyo ni Gregory at ang mga bata naman ay lumaking mababait at may takot sa Diyos. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!